Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin Pastor Sinungaling, Bishop Abante napahiya. Mga biktima ng adik ipinakita. Yan mga kababayan, at eto pa i-share din po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. at si Senate President Escudero, no? Nagsalita na patungkol po dito sa sinabi ni former President Duterte na handa po siyang magpaimbestiga diyan sa ICC. Tatadyakan nga po, sisipain niya nga pa po, di ba? Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yung sinabi po ni or yung reaksyon ni President Bongbong Marcos Jr. at ni Senate President Escudero. So yan mga kababayan, dito simulan na po natin dito sa mga biktima ng adik pinakita, no? So ito mga kababayan, no, dahil nga po ito doon sa Quadcom hearing na kung saan yung inimbitahan lang nila, no, yung mga biktima di umano ng AJK. Hindi po nila inimbitahan yung mga biktima ng mga addicts, no? Yung mga kaanak, no, ng mga addictus or yung kaanak ng biktima ng mga addictus. Yan mga kabayan. Ito nga po yung mga balita. Maraming dami po nito pero ilan lang po yung babasahin natin. Ito mga kabayan, 15 years old na dalagita, pinatay ng 4 na addict. Nako. Ito. Lola, ito ka lang palaki natin Lola pinatay ng adik apo ginahasa. Nako naman. Ito pa mga kababayan. Addicts sinunog ang ito palaki natin. Sinunog ang sariling bahay. Tingnan niyo yan mismong sila. At marami pa pong iba mga kababayan na kung saan, no? Binatilyo ito. Binatilyo, sinaksak at pinugutan umano ng tiyuhin na lulong daw sa droga. Madami pa ito. So, dahil ito dapat ang mga iniimbita rin mga kabayan, yung kanilang mga anak, no? Ay yung kanilang mga kapamilya, no? Kaanak. 9-month-old baby girl raped by grabe na ito mga kabayan. Addict, no? Ito pag ganito ang hindi dapat mga ganito po yung inibitahan nyo ninyo para ma-feel din ninyo kung ano po yung naranasan ng mga tulad nito, ng pamilya nito, di ba? 9 months pa lang, hinayuta ka. Siguro ko, dapat ka talagang makatikim ng bitay siguro dito ang kailangan mga kababayan. Grabe naman to. Ito pa mga kababayan, asawa, 3 pa pinatay ng adik. Kita nyo na yan? Hindi nyo inimbita yan, 2 bata pinatay ng adik mag-asawa. Critical din yan mga kabayan. Actually, post po ito ni Ma'am MJ Kiambao Reyes, no? Puntahan nyo po yung yung profile niya diyan sa Facebook. Makikita nyo itong lahat. Hindi ko na po babasahin lahat. Ang gusto ko lang i-point out, bakit hindi po ninyo inimbita, no, yung mga kaanak ng mga biktima ng mga addictus. Yung inimbita nyo lang yung mga kaanak ng mga addictus, no, suspected addictus, na sabi nyo AJK, di ba? Nasaan po ang pagbabalance, no? Sana inimbita nyo para balance po, no, yung inyong pag-iimbestiga. Marinig nyo rin yung side. Hindi lang naman itong mga sinasabi niyong biktima ng AJK ang may human rights, di ba? Mas lalong may human rights itong mga nabiktima ng mga addictus. Inimbita nyo rin. Chairperson Ace Barbers. Hindi nyo inimbita di ba? Anong tawag nyo dyan? Well, anyway, eto mga kabayan, eto po yung naging pahayag, no, ni President Bongbong Marcos Jr. doon sa sinabi ni Tatay Digong na siya ang makipag-usap, no, o magpaimbestiga sa International Criminal Court, no. Yan mga kababayan. Ito pong sabi,
If yun ang gugustuhin ni former PRRD, no? Hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong, hindi lang sila tutulong yan. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap o paimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yon, wala kaming desisyon doon. So yan mga kababayan, ano sa palagay niyo, tama po ba itong statement ng ating Pangulo? Because hindi po tayo member ng ICC. Yan nga pong iko-connect ko dito sa sinasabi ni Escudero, no? Sabi po ni Escudero, paano siya maa-aresto siya nag-withdraw from ICC, no? Escudero questions Duterte's ICC challenge, no? You know what, mga kababayan, hindi mo na dapat question yan eh. Ha? Ang tanong po dito, no? Yan, sinagot mo na nga. Ha? Hindi tayo member ng ICC, di ba? There is no jurisdiction ng ICC sa bansa natin. Ha? Pinaiikot-ikot lang kasi kayo ni former president, no? Pinaiikot-ikot lang kayo. Pero hindi po ninyo na-gets yung ibig sabihin na ang gusto niyo lang ibig sabihin, mga kababayan, na bakit papaimbestiga sa ICC, hindi nga tayo member, di ba? Sisipain, no? Sisipain niya yung ICC. Ibig sabihin, mga kababayan, wala talaga. Walang jurisdiction dito ang ICC, mga kababayan. So ano sa palagay niyo, mga kababayan natin dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. So pag pumayag ba itong wala daw silang magagawa, no? Pero pag official, no? Official na mag-imbestiga ang ICC dito sa ating bansa, mga kababayan, hindi ba maapektuhan ang justice system natin? Kasi sinasabi po ni Chel Jokno, no? Lahat po ng ginagawa sa iimbestiga ng korte, no? Pagpo-prosecute ng korte ng Pilipinas ay yun din daw ang gagawin ng ICC. Ang tanong dito, mga kababayan, bakit mo padadalin doon kung parehas lang naman? At saka hindi po sila member eh. Yun ang malaking question mark diyan eh. So adjust ni President Bongbong Marcos Jr. yung kanyang policy, no? Yung kanyang foreign policy ba yan ang tawag diyan? Kasi labas eh, di ba? Well, anyway, ano man yung maging desisyon diyan, no? I think mapapahiya rin yung justice system natin dito pag pinapasok yung ICC, di ba? Hindi, wala nang ang tawag dito, yung wala nang trabaho ang mga judges natin, di ba? Yung justice, wala nang parang lumalabas nito, inutil ang justice system ng Pilipinas. Di ba? Well, mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na, mga miyembro ni Pastor, ni Bishop Abante, umalma. Eto, mga kabayan, pakinggan nyo po. Halos isang oras na nagsalita si Baptist Bishop Bienvenido, Benny, Abante sa pagbubukas ng Quadcom hearing ngayong araw. Makailang ulit niyang binasa ang ilang nakasulat sa Biblia. At ilang ulit din niyang ipinagyabang na bumuto ang 6,000 na Baptist kay Rodrigo R. Duterte, sabay tanong kung ang bumotong Duterte diehard supporters. At ilang beses mong tinanong yan, let the record speak for itself. There were more than 16 million die-in-the-wool supporters of Mr. Duterte who voted for him in 2016 as President of the Philippines. Nagtanong pa for public record yan, sa ngayon marami ang mga karelihiyon ni Benny Abante ang nagsasalita at nagpapahayag na hindi lahat ng sinasabi ng kanilang pastor ay salita na ng bawat miyembro nila. So yan nga, mga kabayan, yung sinasabi ko, no, na itong mga member ng Baptist, no, na sinasabi ni Abante na mga tao niya, mga member ng simbahan, no, ng church nila, ay hindi po bumoto dahil sinabi dahil sinabi ni Abante. Maaring sila ay nagdesisyon na iboto si dating Pangulong Duterte dahil yun ang kagustuhan nila.
even without Benny Abante, iboboto pa rin nila yon. Ha? At ito ang malamang sa malamang, hindi rin po lahat ng Baptist members ay bumoto kay former President Duterte, no? Ano sa palagay niyo mga kababayan? May ano ba, may tawag dito, may karapatan bang sumbatan ni Bishop Abante? Ha? Yung mga taong talagang sumuporta kay dating Pangulong Duterte, kasi sabi niya, ano? Yung mga DDS, di ba? Ilan daw na DDS ang bumoto or ang na-encourage ng mga DDS na bumoto kay former President Duterte. So million po ang bumoto. Sa sinasabi mo 1,000 lang di ba? Oh, sa mga DDS million po. Ayon nga sa komento ni Joy Cruz ay, from your fellow Baptist, Benny Abante. Hi ma'am, good afternoon. I am a Baptist pastor po herein. Matagal na talaga ako gusto mag-message sa inyo concerning what is happening in our country and also for clarificatory purposes since nadadawit po kaming mga Baptist because of one Baptist pastor in Congress. First of all, Ma'am Pastor Abante do not represent all Baptist and even Baptist pastor in our country. Pinagmumukha kasi niya kanina sa hearing as if we are all united on his stand against Tatay Digong. The fact of the matter, Ma'am Joy, is that we have this common belief as Baptist in what we call the autonomy of the local church. It means that Baptist local churches practices self-rule or self-governance. It doesn't mean that he is a Baptist and I am a Baptist that we have a shared belief of everything. The best example of that is yung pinasa niyang batas na National Baptist Day is not even celebrated by all Baptist churches in our country since most of us find it political. So ang hirap kasi dito kaya Bishop Abante, mga kababayan, no? Hindi niya po naiintindihan siguro. I think kasi ginagamit niya po yung relihiyon diyan sa hearing na yan Yung tinatawag na separation of religion, no? And the government, di ba? Hindi mo pwedeng pag-isahin yan bakit dito pinag-iisa ni Pastor Abante? Meaning, kumukuha siya ng simpatya dito sa mga karelihiyon niya. Which is, mga kabayan, iba rin naman ang pananaw, no? In terms of politics. Generalize niya, no? Hindi pwede yon. May mga karapatang pantao yan. Hindi mo sila mapipigilan kung sino po ang gusto nilang iboto base lang sa paniniwala ninyo. I tell you, ma'am, majority of the Baptists in our country do not share his view about the current situation. Hindi lang talaga kami vocal when it comes to politics. His view is only for his local church, Metropolitan Bible Baptist Iglesia, not all Baptist churches and the Baptist people in our country. Second, we do not vote as one or just like the INC does block voting. We have this shared belief of the individual soul liberty. Every individual, whether a believer or an unbeliever, has the freedom to choose. Ito pa mga kababayan, isa pa po sa INC. Ako, sa kadami-dami ng INC mga kababayan, no? Ginagalang ko po sila. But still, no? Hindi ko po, ako personal opinion mga kabayan, hindi ko po talaga lubos maisip, no? Na silang lahat, kung ano yung sabihin, yun lang ang iboboto nila. Dahil yun ang sinabi ng leader nila. Maybe some of them, no? Hindi po kasi, for example, hindi nila gusto yung tao. Diba? Dahil sinabi nito, iboboto pa rin nila. Hindi po ganun. Hindi nga lang natin makikita yung mga boto kasi 'di ba it is very confidential. Pero I think naman maybe kahit isang INC walang lumihis na bumoto ng ibang 'di ba? Ang gusto ko lang i-point out, hindi mo malalahat, no, na mga membro ng relihiyon ninyo ay sumunod, no, sa kagustuhan nyo kasi magkaiba nga ang relihiyon at sa
politika or government, 'di ba? Ang gobyerno. Magkaiba po 'yun. Choose what his conscience or soul dictates. Every of us personally is accountable to God. Sinabi niya kasi kanina na hindi nagpapasalamat si Tatay Digong sa pagboto ng mga Baptist sa kanya. When in reality iba-iba talaga binoto namin kasi it's our responsibility to vote. Ako nga nung 2016 si Tatay yung binoto ko. I tell you ma'am, maraming mga Baptist pa rin ang nagsusuport kay Tatay Digong since her common law wife, Ma'am Avancenia is a Baptist herself. Ito ma'am, totoo talaga ito. Merong local church from MBBE Pastors Abantes Church na yung anak ay vocal sa pag-support kay Tatay Digong. Tawang-tawa nga ako sa post noon. Ma'am, please give attention to this one. Ayon naman sa isa pa ay, hello, isa ako sa miyembro ni Pastor Benny. Pagkatapos ng preaching niya noong November 8, Friday yan sa Middle East. Nagkwento siya patungkol kay Duterte. Ang sinabi niya na di ko nagustuhan, buti hindi dumalo si Duterte sa Quadcom kasi pag dumalo siya tatapusin ko siya. Napakayabang na talaga ng pastor namin. Pati pulpito ginagamit na niya sa politika. I'm still praying kay pastor na maliwanagan siya sa kanyang mga ginagawa. Please hide my identity. So yan mga kabayan, ako talagang yan mismong mga membro, no, ni Pastor Abante sa Baptist, no, ay hindi naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Ano sa palagay niyo mga kabayan, dapat ba rin paniwalaan, no, natin yung mga sasabihin ni Pastor Abante? Well, anyway, no, lahat naman tayo may kanya-kanyang may kanya-kanyang opinion at paniniwala. Kung ano man po ang pinaniniwalaan ninyo, we respect, no? Pero sana naman, no? Wag naman ganun. Wag niyo pong idamay lahat. Maybe it is your own opinion, it is your own decision, no? Pero hindi po lahat, no? Hindi po lahat ng member mo ay talagang na sa'yo, no? Maybe sa religion, oo, naniniwala sa'yo. Pero dito, no? Nakikita po kasi ng mga tao, no, na wala namang ginawang masama ang Duterte. Instead, ipinaglaban pa nga ang taong bayan laban po sa mga drugista. O bakit hindi nyo po inimbitahan yung mga sinabi ko kanina na mga biktima? Diba? Ang biktima lang ng AJK ang inimbitahan ninyo. Napaka-unfair naman po, di ba? Well, anyway mga kabayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.